Pagkaraan sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, muli niyang sinabi, wa uhaddithukum hadithan fahfuzuhu. Meron akong ibabahagi sa inyo, huwag niyo kalimutan. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innamad dunya li arba'ati nafarin. Nakatotohanan, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, itong mundo ay may 4 na katangian o uri ng mga tao. Dito sa mundo, may 4 na uri o katangian ng mga tao. May kita natin dito, mga kapatid. Unang-una, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, abdin razaqahullahu malan wa ilman. Unang katangian o uri ng tao na makikita mo dito sa mundo, ang isang alipin na siya ay biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan at kaalaman sa pananampalatayang Islam. Dalawa sa kanya. Bukod sa kanyang pagiging mayaman, meron pa siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Yan ang unang uri ng tao dito sa mundo. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dahil sa meron siyang taglay na kayamanan at kaalaman sa pananampalatayang Islam, sa pamamagitan nun ay nadidevelop sa kanya ang takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, meron siyang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasilu fihi rahimah, at nagiging maayos ang ugnayan niya sa kanilang pamilya o sa kanyang kamag-anak, wa ya'lamu fihi haqqan, at batid niya kung ano ang karapatan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kayamanan, at lalong-lalo na sa kanyang sarili bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fahaza bi afdalil manazil. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang ganong katangian ng isang tao, yun ang pinakamainam, pinakamataas na antas ng tao dito sa mundo. Sino yung may pinakamataas na antas ng isang tao? Ang isang taong may kayamanan at ang isang taong may kaalaman sa pananampalatayang Islam. At ang kanyang kayamanan ay ginagastos niya ito na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang basta nagkaroon siya ng kayamanan na hindi niya ginagastos na may kakibat na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, o di kaya para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ganitong katangian ng isang tao, siya ang pinaka mainam na antas o kalagayan ng isang tao dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Pangalawang uri ng tao, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na matatagpuan niyo sa mundo ay wa abdin razaqahu ilman wa lam yarjukhu malan. Ang isang tao naman na biniyayaan siya ng Allah ng kaalaman, subalit hindi naman siya biniyayaan ng kayamanan. Kabaliktaran nung una. Itong pangalawa, meron siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam pero wala siyang kayamanan. May kita natin dito, mga kapatid, kung ano yung kaibahan ng isang tao may kakayahan, na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung papaano nila gamitin ang kanilang kayamanan sa kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At itong ikalawang tao, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa sadiqun niyah. Wala nga siyang kayamanan pero tapat naman siya sa kanyang intensyon. Malinis naman ang kanyang puso. Sa papanong paraan, siya ay magnanais, law anna li malan la'amiltu bi amali fulan. Sasabihin ng tao na ito, kung meron lang akong kayamanan, ay gagayahin ko ang ginagawa ni fulan. Sino yun? Yung unang tao na meron siyang kaalaman sa Islam at meron pa siyang kayamanan na ginagastos niya ang kanyang kayamanan sa mga bagay na kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya itong ikalawang tao, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala nga siyang kayamanan pero ang kanyang intensyon, ang kanyang niya ay malinis, tapat. Dahil magnanais siya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kung ako ay pagkalooban mo ng kayamanan, ay gagayahin ko ang ginagawa ni Pulan, na ginagastos niya ang kanyang kayamanan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bin niyatihi, kapag ganun ang niyat ng isang tao, fa ajruhuma sawaun, ang kanyang gantimpala ay kaparehas lang nung naunang tao. Parehas lang kanilang gantimpala dahil lang sa linis ng kanyang intensyon o di kaya ang kanyang niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pangalawang uri ng tao na matatagpuan natin o di kaya may kita natin dito sa mundo. Pangatlo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarjuquhu ilman. Baliktad naman dito sa pangatlo. Ang isang alipin na biniyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan, pero hindi naman siya biniyayaan ng kaalaman. May kita natin dito yung kaibahan ng
kaibahan ng mga tao, mga kapatid. Ang isang tao na biniyayaan ng kayamanan, pero hindi siya biniyayaan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. At dahil sa wala siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam, fahuwa yakhbitu fi malihi bigayri ilm. Ginagastos niya ang kanyang kayamanan sa mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bunga ng wala siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Hindi pala maging masaya ang isang tao na may kayamanan ka nga, pero hindi mo alam kung anong ipinagbabawal sa'yo ng Allah. Yun ang consequences ng isang tao na meron siyang yaman dito sa mundo, pero wala siyang taglay na karunungan o kaalaman sa pananampalatayang Islam. Kaya't maging dahilan, nagagastusin niya ang kanyang kayamanan, bigayril ilm, na wala siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam, sa mga bagay-bagay na ito ay labag sa pananampalatayang Islam. La yattaqi fihi rabbah. At hindi na rin siya natatakot sa kanyang Panginoon sa paggastos niya sa kanyang kayamanan sa mga bagay na hindi kanais-nais sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pagdaraanan, ito yung resulta ng isang tao na may kayamanan pero wala siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasilu fihi rahmah. At dahil doon ay hindi na rin maganda ang kanilang ugnayan sa kanilang pamilya. Bakit? Yung kaalaman. Ibig sabihin, hindi pala basihan ang pagiging mayaman ng isang tao upang maging masaya ang buong pamilya. Never makita sa pananampalatayang Islam na ang isang pamilya ay kompleto at nagmamahalan dahil lang sa kayamanan. Wallahi mga kapatid, hindi makikita ang kasiyahan sa pamilya. Subalit, matatagpuan ang kapanatagan, ang kasiyahan, ang pagmamahalan sa pamilya kapag nasa kanila ang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Bakit? Kapag nasa puso natin ang kaalaman natin sa pananampalatayang Islam, nandoon na rin ang takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nandoon na rin kung paano natin sundin ang ipinagutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala at kung paano natin layuan ang mga ipinagbabawal sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wala ya'lamu fihi haqqan. Hindi niya batid kung ano ang karapatan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang kaalaman sa Islam, hindi niya batid kung ano yung karapatan sa kanya ng Allah mula sa kanyang sarili at mula sa kanyang kayamanan. Fahaza bi akhbathil manazil. Yung tao na yun, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinaka-worst ang kanyang kalagayan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At bilang pang-apat na uri ng mga tao dito sa mundo, wa abdin lam yarjukhu malan wala ilman. Ito ang mas matindi sa lahat. Ang isang alipin na hindi biniyayaan ng Allah ng kayamanan at hindi pa siya biniyayaan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Sa palagay ko, mas worst tong pang-apat eh. Kasi bukod sa wala siyang kayamanan, hindi siya biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kayamanan na maging dahilan na makatulong siya sa dapat tulungan, ay wala pa siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. At dahil doon sabi niya, ang sasabihin ng tao na ito, law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Bukod sa walang kayamanan, wala pang kaalaman sa pananampalatayang Islam, ang kanyang puso ay napakadumi. Ang kanyang intensyon ay napakadumi sapagkat ang niyat ng tao na ito, sabi niya, Ya Allah, kung ako lang ay pagkalooban mo ng kayamanan, ay gagayahin ko si Pulan. Sino yung gagayahin niya? Yung tao na may kayamanan, pero wala siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam at ito ay ginagastos niya sa mga bagay-bagay na hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang niyat ng tao na ito na wala pa siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam, wala pa siyang kayamanan, pero napakadumi ng kanyang puso sapagkat magnanais pa siya gumawa ng mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa paningin niya Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ganun ang niyat ng isang tao, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawizruhuma sawaun. Parehas lang ang kasalanan niya doon sa ikatlong tao. Parehas lang ang kasalanan niya, ang pananagutan niya kay Allah subhanahu wa ta'ala doon sa tao na yun na kanyang kinakainggitan, na gumagastos ng kanyang kayamanan sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Allah, sa mga bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong mangarap
sa katulad ng tao na yun ay parehas ang kanilang pananagutan o di kaya parehas ang kanyang kasalanan sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa unang klase ng tao na meron siyang kayamanan at meron pa siyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Yun na nagiging dahilan kung bakit siya natatawag na tunay na sumasampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kaniyang kaalaman sa pananampalatayang Islam at sa kaniyang yaman na ito ay ginugugol niya sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.